Silence on the set, ha? Go. Go live. Oh, going live. Pati yung kumain muna dito. Live na. Live on TV. Ayan. Magandang gabi, mga kamanggagawa sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin sa mga kamanggagawa natin abroad, yung mga kamanggagawa nating OFW. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Eli San Fernando, ang first nominee ng number 85 Kamanggagawa Party List. Bago tayo mag-umpisa mga boss, share! Share muna mga boss. Pwede rin bang i-comment natin kung saan kayo nanggaling, saan kayo nanonood, saang lupalop kayo ng Pilipinas o ng mundo nanonood. Paki-comment yan, spam natin mga boss sa ating comment section. Papanood din tayo mga boss sa Facebook, tsaka sa TikTok. Kaya comment, share na natin itong mga boss. Ngayong araw, ang huling araw ng kampanyahan, patapos na mga boss! Malapit na! So, yan. Sige mga boss, paki-share muna, paki-comment kung saan kayo galing, saan kayo nanonood. Kung kayo ba ay may kasamang katrabaho, kamag-anak, kapamilya, paki-comment na natin para mamaya magsha-shoutout tayo. Today is the last day of campaign period mga boss. Kaya itodo na natin to mamayang alas 12. Bawal na mga panya. Kaya todo-todohan na natin to ngayon mga boss. Okay? Comment. Pwede bang paki-comment din pag isi-share nyo itong live stream natin? Ilagay nyo doon sa caption, iboboto ko ang number 85 Kamanggagawa Party List. Yun po ang ilagay nyo, i-comment ninyo, yan din ang ilagay nyo na caption, itag nyo yung mga friends ninyo, lahat ng K ninyo, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kapamilya, lahat na ng K, kamarites. Share natin mga boss. Alright, magandang gabi po sa ating lahat. Antayin lang natin na pumasok yung ating mga kaibigan, yung ating mga tropa, yung ating mga kamanggagawa. Napapanood tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong daigdig. Alam ko maraming nanonood eh. Kanina may mga nagko-comment eh, no? May mga nagko-comment na mga OFW mula sa iba't ibang lugar. Meron sa Saudi, sa Qatar, sa Singapore, sa Macau, iba't ibang lugar. Mabuhay kayo mga boss! Share! Comment! Kung magko-comment kayo at isi-share nyo mga boss, ilagay nyo, iboboto ko ang number 85 Kamanggagawa Party List. Yan. Ilan ang ano natin? Ilan na? Pumapasok na ba? Pumapasok na yung mga live viewers natin? 100 na siya TikTok. Magandang gabi. Napapanood tayo Facebook at sa TikTok mga boss. Paki-share, paki-tap, pakikalat na tong live streaming natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw, last day na to. Last day na ng kampanyahan to mga boss. Kaya todo na natin. Paingayin natin, padagundungin natin sa Facebook at TikTok ang number 85 Kamanggagawa Party List. Magandang gabi po, magandang gabi sa lahat. Number 85, Eli. 85! Ulit. 85. Mali. Eli. 85. Yan po ang number natin. Number 85 Kamanggagawa Party List. Comment. Sige, spam nyo lang yan mga boss. Pakalat nyo sa lahat. Nandito na ang ating party list. Ang iboboto natin na party list. Ang ipapanalo natin na party list. Number 85 Kamanggagawa. Okay mga boss? Share. Comment. Share tayo mga boss. Yan, number 85. Ang official hashtag natin ay hashtag 85 Kamanggagawa Party List, hashtag no to provincial rate, hashtag yes to living wage. Kung kayo rin po ay magko-comment, isi-share nyo at itatag nyo to sa mga kaibigan, mga kamanggagawa natin, ilagay nyo po, iboboto ko ang number 85 Kamanggagawa Party List. Ito na, huling birada na to mga boss. Yan, tawagin nyo na lahat sila. Okay. Yan, meron tayong mga live viewers na nanonood, all throughout. 193 on TikTok. Yan, sa TikTok, sa Facebook, napapanood tayo. Mamaya, papasok na rin. Luzon, alam ko, Luzon, Visayas, Mindanao, marami nag-aantay nito, pati mga OFW eh.
Alam nyo, online meeting de avance lang tayo ngayon mga boss. Online meeting de avance kasi wala naman tayong pera eh. Wala tayong malaking pondo. Hindi tayo kagaya ng mga malalaking mga politiko, ng mga trapo, ng mga malalaking negosyante at mga oligarko na may pang malaking stage, may pang banda, may pang artista, may pang ayuda. Tayo, kahit walang pera, meron naman tayong Facebook, meron naman tayong TikTok, meron tayong mga cellphone. Kaya online meeting de avance tayo. Hindi tayo malilimitahan ng kawalan ng pondo at kawalan ng makinarya. Kasi nagkakaisa tayong lahat na ipapanalo natin ang number 85 Kamanggagawa Party List. Ipapanalo natin ang laban para mabuwag ang provincial rate at maipatupad ang living wage sa buong bansa. Kaya paki-comment po natin yan. Iboboto ko ang number 85 Kamanggagawa Party List. Yan. Mouse ka na. Umiinit bigla dito sa ano natin. Nag-iinit na tayo eh dito sa... Kamusta naman kayo mga boss ngayong huling araw ng kampanya? Balita ko, marami ng Sabi nila, marami na daw gumagapang. Marami ng pila. Kanina, may mga na-monitor tayo, no? May mga na-monitor, may mga nakita tayo. Haba ng pila eh. Gapangan na daw eh. Sabi nila, ito daw 10 tsaka 11. Yan yung panahon na maraming gumagapang, maraming kumakatok, maraming umiikot, may mga dalang listahan. Kumpleto yung mga yan eh. Diba? Mga naka-stapler. Naka-stapler yung mga sample balot tsaka yung mga pera-pera na yan. Tanggapin lang natin yan mga boss. Iboto natin kung sino yung gusto nating iboto. Hindi yan makikita ng mga politiko. Hindi makikita yung iboboto natin, ilalagay nyo sa balota. Kaya tanggapin nyo lang yan. Pero ang iboto nyo sa Lunes, sa likod ng balota, sa party list. Anong number natin mga kasama? 85! Yan! Yan ang ating iboboto. Kunin lang ang pera. Tanggapin lang ang pera. Pero iboto nyo kung sinong gusto nyong iboto. Sige, magsa-start na tayo mga boss. Umpisa tayo in a bit. Antayin lang natin makapasok yung mga kamanggagawa natin. Luzon, Visayas, Mindanao at mga OFWs natin. Pwedeng i-comment nyo kung saan kayo nanonood. Iboboto ko ang number 85 Kamanggagawa Party List. Pakilagay nyo rin yung pamilya ninyo para ma-shoutout natin mamaya. Ayan o, may nagko-comment. Opo, meron. Magkano na umiikot dyan sa inyo mga boss? I-type kung magkano. I-comment, pakitype kung magkano na yung Magkano yung pamasko. Yan. Maaga pamasko ngayon eh, no? Ang Pasko pala, naurong sa Mayo. Ang Pasko naurong sa Mayo, may umiikot na blue bills, yellow bills. Ano ba kulay? Purple bills. Yan. Yan o, 85. Nasir, pangarap ko manalo Kamanggagawa Party List! Yan pangarap na yan, boss. Gawin nating totoo. Yan. Iboto natin sa Lunes, number 85, Kamanggagawa Party List. Ayan o, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Mga taga Ilocanja, na imbag garabi kada kayo. Amin apo. Siyempre, bias ko yan eh. Bias natin yan. O meron din mga taga Visayas na nanonood, mga taga Iloilo. Sa Visayas, sa Visayas? Maayong gabi! Maayong gabi mga boss, ang mga kamanggagawa nating mga Ilonggo, maupay, mayap nga gabi. Basta, good evening. Good evening mga boss. Sige. Yan, pumapasok na yung ating mga viewers. Okay po ba yung audio? May nag-comment, mahina daw yung mic. Yan, okay, sige. Alright, mga boss. Umpisa na tayo. Ngayong araw, mga boss, ang huling araw ng campaign period. Alam nyo, mga boss, grabe ang suporta na pinakita ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala tayong malaking makinarya, wala tayong bilyong-bilyong pondo, wala nga tayong endorser eh. Wala nga tayong mga artista, wala tayong mga malalaking stage, wala tayong banda, pero napakarami ng mga sumusuporta at naniniwala sa number 85 Kamanggagawa Party List at ang bit-bit nito na buwagin na ang walang kwentang provincial rate at ipatupad ang living wage sa buong bansa.
Kaya dahil dyan mga boss, pwede bang palakpakan natin, virtual clap natin, ang bawat isa, palakpakan natin ang bawat isa mga boss, i-comment nyo yan. Maraming salamat sa inyo mga boss. Kayo, tayong mga manggagawa, ang nagpatakbo ng kampanyang to. Pinatunayan natin na hindi hadlang yung kakapusan sa pondo. Pinatunayan natin na hindi hadlang yung kawalan ng malaking makinarya. Dahil ang makinarya natin mismo ay mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Do you agree with that mga boss? Type yes! Yes! Ayan, nanonood yung mga kamanggagawa natin, no? Luzon, Visayas at Mindanao. At alam nyo mga boss, sa ilang buwan ng pangangampanya natin, na ipatampok sa buong Pilipinas, umalingaw-ngaw sa buong Pilipinas, sa buong bansa, yung pagbubuwag, yung kahalagahan na mabuwag na yung walang kwentang provincial rate at ipantay ang sahod ng mga manggagawa, NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya ngayon pa lang mga boss, napakalaking tagumpay na sa atin yan. Napakalaking panalo na natin yan. Dahil pinag-usapan ng buong bansa, ng mga manggagawa, ng mga ordinaryong Pilipino na mabuwag na yung provincial rate. Tayong lahat yan mga boss ang dahilan kung bakit umingay yan. Tayong lahat ang dahilan kung bakit binibitbit. Marami na nga nakikiepal no? Ang dami na nga nakikiepal, ang dami na nga nakikisawsaw. Pero okay lang yan. Kasi lahat ng susuporta para mabuwag na yung walang kwentang provincial rate, okay lang yan. Basta tototohanin natin pagkatawid na pagkatawid ng Kamanggagawa Party List number 85 sa Kongreso. Yan na yan ang una nating ifa-file. Mabuwag na repeal RA 6727 o Wage Rationalization Act of 1989. Lahat ng naniniwala, lahat ng nag-agree, i-comment nyo, no to provincial rate. Buwagin ang provincial rate. Parehong sahod sa parehong pagod. Yan. Ilan ang mga nanonood? Yan o. Boss Eli, mananalo tayo sa Lunes. God bless, Boss Eli mula sa Manila. Yan, napapanood tayo ng... Sa TikTok natin, meron tayong 1.2. Sa Facebook ay merong 741. Yan, magandang gabi. I-share. Ipakalat nyo to mga boss. Pakalat nyo, i-share to sa lahat. Itag nyo yung mga kamag-anak ninyo, katrabaho ninyo, kaibigan ninyo, lahat ng kay. Itag na yan, i-share na to, ilagay nyo sa group chat nyo. Mga boss, ilatag natin yung dahilan kung bakit tumatakbo ang number 85 Kamanggagawa Party List. Mga boss, alam nyo, sa kakalabas lang ng mga datos, statistika, mula sa Philippine Statistics Authority, sa SWS, grabe ang kahirapang nararanasan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Lagpas kalahati ng populasyon natin, mga boss, ay nagsabi na sila ay naghihirap. Grabe rin ang pagdurusa, kagutuman na nararanasan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Laganap din yang kontraktualisasyon na pinalala pa ng mga linta, mga salot na mga manpower agency. Laganap ang kontraktualisasyon sa pribadong sektor, laganap ang kontraktualisasyon dahil sa mga manpower agency na mga linta, wala namang ambag sa produksyon, pinapahirapan lang ang buhay natin ng mga manggagawa. At grabe rin ang kontraktualisasyon sa pampublikong sektor. Alam nyo ba na ang pinakamaraming kontraktual na mga manggagawa ay makikita natin sa gobyerno mismo? Mga job order, mga COS. Paano pamamarisan ng mga negosyante? Paano pamamarisan ng mga tao na mawala na yung kontraktualisasyon kung mismong gobyerno natin ang nangunguna na nag-hire ng mga kontraktual na mga manggagawa? Kaya saludo kami sa mga JO, sa mga COS, napakarami niyan. Marami akong namimit marami tayong nakakausap niyan Diba? Hindi lang sila makapagsalita, hindi lang sila makapag-react, pero todo suporta sila sa number 85 Kamanggagawa Party List dahil naniniwala sila na panahon na para mabuwag yang kontraktualisasyon, maitigil na yung iskemang kontraktualisasyon, mawala na yung mga manpower agency, matigil na yung JO at COS na yan. Maging regular Maging regular ang mga manggagawa. Tumatakbo tayo mga boss
dahil sa grabe, laganap, garapalan na pangungupal ng mga korap na mga politiko. Ito, mga sinabi ko na to kanina, di ba? Mga kampon ni Satanas tong mga to eh. Pinahihirapan nitong mga politikong to, yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, laganap, lantaran ng korupsyon. Kailangan na nating sugpuin yan. Ang mga dahilan na yan, mga boss, yung reason kung bakit nangahas na tumakbo ang number 85 kamanggagawa party list. Na kahit mahirap, kahit matarik, kahit puno ng sakripisyo, yung pagtakbo natin, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Dahil naniniwala tayo na tanging sa boses lang natin, pagkakaisa natin na mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, masusugpo itong mga problemang kinakaharap mismo ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ano ba ang mga plataforma ng number 85 kamanggagawa party list? Unang-una, mga boss, alam na alam nating lahat yan. Buwagin na ang walang kwentang provincial rate. Yan ang una sa plataforma at agenda ng number 85 kamanggagawa party list. Parehong sahod sa parehong pagod. Napaka-illogical, napaka-walang sense, walang logic. Yang provincial rate na yan, pare-parehas ang trabaho ng mga security guard. Pare-parehas ang trabaho ng mga janitor. Pare-parehas ang trabaho ng mga construction worker. Pare-parehas ang trabaho ng mga BPO. At lahat ng mga manggagawa sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero kahit pare-parehas ang pagod, pare-parehas ang sakripisyo, pare-parehas 8 oras na nagtatrabaho, hindi naman pare-parehas ang sahod. Kalimitan pa nga yung mga bilihin, yung mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa mga probinsya, mas mahal pa kumpara sa Metro Manila. Kaya dapat buwagin na yung walang kwentang provincial rate, ipantay ang sahod ng mga manggagawa, NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam nyo mga boss, tayo ang party list na pinakamaingay, pinakamatapang, na sumagupa, nagbitbit, nagkarga, nagpaingay, nagkampanya ng provincial rate, pagbubuwag ng provincial rate. At lahat na sa buong Pilipinas, bit-bit yan. Kaya palakpakan natin ang ating mga sarili, mga boss. Pangalawa, sa bit-bit, plataforma, agenda ng number 85 kamanggagawa party list, ipatupad ang living wage. Malinaw na nakasulat sa ating konstitusyon, sa Article 13, living wage. Sahod na kayang bumuhay ng isang pamilya. Buhay na simple, desente at may dignidad. Ang sahod natin ngayon mga boss, magkano ba? 645, ipagpalagay nyo na 645, Metro Manila, pinakamataas yan sa Pilipinas. Hindi pa sapat yan para buhayin ang isang pamilya. Paano pa kaya yung mga manggagawa sa Bicol na 395 pesos lang ang kinikita? Paano yung mga manggagawa sa BARM na 360 pesos lang ang kinikita? Paano ang mga manggagawa sa Iloilo, sa Cebu, sa Jensan, sa Tacloban, sa Davao, sa Baguio, sa Pampanga, sa Bulacan? Napakababa ng sahod, napakabarat ng sahod ng mga manggagawa. Kaya panahon na para ipatupad kung ano yung nakasulat sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas, na living wage. Hindi nga minimum wage Pangatlo, sa ating plataforma, dapat sugpuin ang korupsyon. Masugpo na yan. Yan ang isa sa nagpapahirap sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Hindi lang natin sinasabi yan, hindi lang buka ng bibig yan. Talagang ini-expose natin, talagang pinakikita natin, nilalabanan natin yung mga korap, yung mga ganid ng mga politiko sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan. Pang-apat sa ating agenda at plataforma, mga boss, ay dapat magkaroon ng sick leave at vacation leave. Yan, kasi wala namang sick leave at vacation leave sa labor code. Alam nyo ba mga boss na walang sick leave at vacation leave sa labor code? Yan ay company prerogative. Ang meron lang, Service Incentive Leave, SIL, na tinatawag. Yang SIL, for a year of service sa iyong trabaho, meron kang 5 araw na Service Incentive Leave.
Pero kung bibigyan ka o hindi ng company mo, ng sick leave, vacation leave, nasa kanila yan. Meron ding sick leave at vacation leave sa mga kumpanya na merong union. So ang nais natin, amyendahan ang labor code at ipasok mismo doon, mandatory ang sick leave at vacation leave. Siyempre, karapatan ng mga manggagawa na magbakasyon naman, magpakasaya, yan ang pangarap natin. Sila lang na mayayaman ang pwede mag-enjoy? Sila lang ang pwedeng pumunta sa gusto nilang puntahan? Dapat tayo rin na mga manggagawa ay merong sick leave at vacation leave. Isa batas. Ipasok natin yan sa labor code. Ano pa ang bitbit ng kamanggagawa party list? Isa pa sa bitbit natin mga boss ay magkaroon ng resignation pay. Walang ganyan kasi mga boss sa labor code natin eh. Kahit 30 taon, 40 taon ka na, 50 years ka na nagtatrabaho, pag nag-decide ka na umalis, mag-resign sa trabaho mo, wala kang matatanggap na resignation pay. Ang matatanggap mo lang, final pay. Kaya dapat magkaroon ng resignation pay dahil ang hinihingi natin yung inaambag ng manggagawa mismo doon sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Isa pa sa ating sinusulong, kanina nabanggit na natin, mawala na yung contractualization. Tigilan na yung iskemang contractualization na talagang nagpapahirap sa mga manggagawa natin. Kasi kung hindi ka regular, hindi na ibibigay yung mga benepisyo mo. Yung government mandated benefits, wala kang security of tenure. Mas pinalala pa yan ngayon dahil sa pagsulpot ng mga salot at mga linta ng mga manpower agency. Kaya dapat mabuwag na yung mga manpower agency na yan. Direct hire. Yan ang pinaglalaban ng number 85 kamanggagawa party list. So yan, mabuwag ng contractualization, mawala na yung mga manpower agency. Yan mga boss ang mga pangunahing issue na bitbit ng number 85 kamanggagawa party list. Yan ang mga plataforma na asahan nyong ipaglalaban. Bibigyan natin ng boses, ng katawan, ng laman, ng muscle doon sa loob ng Kongreso. Wala kasing mga nagsasalita dyan eh. Walang may lakas ng loob na ipaglaban yan doon sa loob ng Kongreso dahil karamihan ng mga nakaupo sa Kongreso ay mga malalaking negosyante o hindi kaya pinapatakbo ng mga malalaking negosyante, ng mga bilyonaryo, ng mga oligarko. Kaya yan mga boss ang bibit-bitin ng number 85 kamanggagawa party list. Alam nyo mga boss, yan. Teka. Magbasa ka naman ng comment. Check natin. I-revise ang labor code 85. Pwede mo paki-comment. Iboboto ko ang number 85 kamanggagawa party list. Paki-comment yan mga boss. Ito yung sa TikTok. Mga comment natin sa Facebook. Yan to. Iboboto ko ang number 85 kamanggagawa party list. Shout out sa inyo mga boss. 100% support. Maraming salamat mga boss. Yan, maraming salamat. I-revise ang labor code. Tama! Yan, kamanggagawa number 85. Alam nyo mga boss, eto real talkan tayo mga boss. Mula nung nag-file tayo ng ating Certificate of Candidacy, alam natin pare-parehas, walang pagkukunwari. Alam natin pare-parehas na magiging mahirap ang laban natin. Alam natin pare-parehas na magiging matarik itong kampanya natin. Una, limitado ang ating resources. Wala nga tayong pampagawa ng sarili nating mga tarpaulin. Wala nga tayong pampagawa ng sarili nating mga flyers. Kumpara yan sa mga malalaking mga party list at mga politiko na bilyon-bilyon, daang milyon ang ginagastos sa kanilang pangangampanya. Alam nating magiging mahirap, matarik ang laban natin. Alam din natin na pipigilan ng mga congressman. 300 ng congressman sa loob ng Kongreso. Pipigilan ng mga yan yung ating mga gusto na mangyari. Yung binanggit natin na mabuwag ang provincial rate, yung pagpapatupad ng living wage, mawala na ang contractualization, magkaroon ng sick leave, vacation leave, puksain ang korupsyon. Lahat yan magiging mahirap mga boss. Kasi bawat paglaban natin, haharangan at lalabanan ko, kontrahin yan ng mga politiko, ng mga congressman. Kasi ayaw nila na mawala o mabawasan yung kanilang kinikita
Gusto nila pigain na lang ng pigain yung lakas ng mga manggagawa. Gusto nila barat lang ang sahod nating mga manggagawa, nating mga ordinaryong Pilipino para matiyak na kinabukasan, papasok tayo uli, magtatrabaho, susunod kay boss dahil napakahirap ng buhay natin. Alam natin pare-parehas na magiging mahirap yan. Pero pinatunayan natin, mga boss, na kahit mahirap, kahit puno ng balakid, kahit maraming kukontra, pinatunayan natin na hindi tayo aatras sa laban. Pinakita natin yung tapang, prinsipyo, paninindigan ng mga manggagawa at mga ordinaryong Pilipino. Kaya wala namang pumigil sa atin. Hindi naman napigilan yung pag-iingay natin. Mas nag-ingay pa tayo. Mas nagparami pa tayo ng bilang natin. Yan yung inaasahan natin, mga boss. At alam nyo, mga boss, along the way ng ating pangangampanya, maraming sumubok na siraan tayo. Maraming sumubok na gibain yung ating paninindigan. Maraming sumubok, mga boss, na patahimikin tayo. Marami ring sumubok na paatrasin tayo sa laban. Kinakasuhan nga ako Sandamukal na kaso ang fina-file laban sa akin ng mga lintik ng mga politikong yan, ng mga nasasaktan. Marami rin yung naninira sa atin, sa party list, sa mga nominado nito, pero hindi nila nagigets yung laban natin Ang laban ng kamanggagawa party list hindi tungkol kay Eli San Fernando. Hindi ito tungkol sa isang personalidad. Ito ay laban ng mga manggagawa, ng mga ordinaryong Pilipino na pagod na sa ganitong sistema. Hindi ito tungkol sa akin. Kahit siraan nyo ko, kahit na pagtawanan ninyo ako, lagi kong sinasabi to. Kahit na sabihin nyo na lahat ng pinakamasasakit na salita laban sa akin, hindi ito tungkol kay Eli San Fernando. Ito ay tungkol sa bawat isang manggagawang Pilipino na nagbabanat ng buto, na nagsisipag sa pang-araw-araw, na nagtatrabaho, na lumalaban ng patas, pero ginagago paulit-ulit ng sistema natin. Hindi nila nagigets yan. Tingin nila tungkol lang to kay Eli. Hindi. Dahil ang number 85 kamanggagawa party list ay pagsasama-sama ng lahat ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa buong Pilipinas, pati na rin ang mga kababayan, kamanggagawa nating OFWs. Kaya okay lang yan pagtawanan, okay lang yan siraan. Pero naipahatid natin, naipatagos natin, naipaingay natin, at naipatampok natin na buwagin na yung walang kwentang provincial rate, pinag-usapan ang isyu ng mga manggagawa, pinag-usapan ang isyu nating mga ordinaryong Pilipino. Maraming salamat sa inyo, mga boss. Yan ang pinagkukunan nating lakas. Alam nyo, mga boss, marami ring nagsasabi na imposible itong mga pinaglalaban natin, na hindi mangyayari yan, na baka pangako lang yan. Mga boss, ang sinasandigan ng number 85 kamanggagawa party list ay ang lakas ng mga manggagawa. Yung pagkakaisa nating mga manggagawa. Yung lakas natin na 51 milyon na mga manggagawa sa formal pa lang na sektor dito sa Pilipinas. Pag natutunan nating mga manggagawa na magkaisa, tayong mga inaapi, tayong mga pinagsasamantalahan, tayong mga inaapakan, pag natutunan natin na magkaisa, mga boss, hindi lang Pangulo sa Malacanang ang kaya nating palitan o paupuin. Kaya nating baguhin mismo ang kalagayan natin na mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Yun ang pinangahawakan natin. Yun ang lakas natin. Yun ang sandigan natin, mga boss. Kaya kahit na maraming balakid, punong-puno ng sakripisyo itong pakikipaglaban natin, alam natin pare-parehas na mananalo ang number 85 kamanggagawa party list. Alam natin pare-parehas yan. Dahil ang inaasahan natin, yung bilang natin ng mga ordinaryong Pilipino na mga manggagawa. Dami. Bilang katunayan yan, mga boss, may good news ako sa inyo. Kahit wala tayo, binabanggit ko kanina, no? Kahit underdog tayo sa labanan ng politika, sa party list,
Wala tayong bilyon-bilyon, daang milyong piso. Lumabas sa final survey ng SWS sa mga party list, isa sa mga mananalong party list, ang number 85 Kamanggagawa Party List. Isa yan sa mga mananalong party list. Dahil marami, patunay lang yan na maraming naniniwala sa atin. Maraming hindi naniniwala, pero higit na mas marami ang naniniwala. Kumakapit, may pag-asa na kaya nating baguhin yung ating kapalaran ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kaya mananalo tayo mga boss, pero hindi dapat tayo magpakakampante. Tandaan natin mga boss, meron pang 2 araw bago ang halalan 2025. Meron pang 2 araw mga boss. Kung naiinis na kayo, nagagalit kayo, pagod na kayo sa nangyayari sa buhay natin ng mga manggagawa, dalhin nyo yung inis, dalhin nyo yung galit na yan, dalhin nyo lahat yan sa Lunes. Yung galit ninyo, ilagay nyo sa balota. Yung inis ninyo, ilagay nyo sa balota. Yung pagkaurat nyo sa mga politiko, dalhin nyo sa balota. Vote! 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 Yan ang ating panawagan. Bumoto, lumabas sa Lunes, gumising ng maaga, pumunta sa mga presinto, iboto ang number 85 Kamanggagawa Party List. Yan ang panawagan natin sa lahat ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Hindi sapat na maingay lang tayo sa social media. Hindi sapat na galit lang tayo. Dalhin natin yung galit na yan. Dalhin natin yung pagkainis na yan. Pumunta tayo sa mga presinto. Bumoto tayo. Iboto natin yung tingin natin na nakakaranas, nakakaramdam, nakakaranas ng ating mga paghihirap, kung ano yung paghihirap ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, yun ang ilagay natin sa balota. Kaya mga boss, yan ang pakiusap ko sa inyo. Marami sa inyo, marami sa atin, pagod na. Marami sa atin, pinangakuan, sumubok ng mga bago. Pero nung mga na-elect na yung mga bago na yan, diba? Wala namang ginawang matino, wala namang ginawang maayos sa buhay nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Pero mga boss, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yan mismo ang gusto ng mga oligarko. Yan mismo ang gusto ng mga malalaking negosyante, ng mga politiko, na mawalan tayo ng pag-asa. Pero panghawakan natin yung prinsipyo natin mga boss. Huwag nating hayaan na mawala na lang yung ating pag-asa, mga boss. Okay? Bumoto tayo. Gantihan natin sila. Gantihan natin yung mga politikong nangaapi. Gantihan natin yung mga kumpanya na grabe makapang-api, grabe makapanghamak sa ating mga manggagawa. Gantihan natin sila. Magkakaroon lang ng material na bagay itong mga pinaglalaban natin pag nagkaroon tayo ng boses doon sa loob ng Kongreso. Kaya mga boss, pakiusap ko, pwede nyo bang i-comment? Pwede bang sabihin ng lahat, i-tag, i-share, i-spread sa mga group chats? Iboboto ko ang number 85 Kamanggagawa Party List. Pwede bang paki-comment yan? Ang panawagan natin sa darating na Lunes, vote, vote, vote. Bumoto tayo. Iboboto ko ang number 85 Kamanggagawa Party List. Time check, 10:33. Malapit na tayo magtapos mga boss. Yan, paki-share itong ating live stream, mga boss. Mga boss, bilang panghuli, bilang pangwakas. Alam niyo mga boss, sabi nila imposible lahat na itong pinaglalaban natin. Patunayan natin na posible. Patunayan natin na kayang mangyari, posibleng mangyari lahat ng mga pangarap, lahat ng aspirasyon nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Patunayan natin yan sa darating na Lunes, mga boss. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihan para baguhin ang kapalaran nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Patunayan natin na posible yan. Huwag nating tanggapin na habang buhay, ganito na lang ang ating buhay. Huwag nating tanggapin na habang buhay, kadusta-dusta ang ating kalagayan.
Huwag nating tanggapin na habang buhay may provincial rate. Huwag nating tanggapin na habang buhay barat ang sahod. Huwag nating tanggapin na habang buhay may kontraktualisasyon. Pagboboto tayo sa Lunes, yan ang isipin natin. Ano ang kinabukasan na nais natin para sa ating mga sarili, para sa ating mga pamilya, para sa ating mga anak? Yan ang alalahanin natin, mga boss. Kaya ano uli ang panawagan natin, mga kasama, sa Lunes? Vote, 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 bumoto. Iboboto, paki-comment nga natin. Okay lang ba? I-comment natin yan. Iboboto ko ang number 85, Kamanggagawa Party List. Pwede bang spam natin yan? Iboboto ko ang number 85, Kamanggagawa Party List. Yan, tignan natin yun. Iboboto. Yan, iboboto. Maraming salamat sa mga nanonood. Paki-share, paki-kalat itong ating live stream, itong ating online meeting de Avance. Magkaisa tayong mga, ito may comment oh. Magkaisa tayong mga nasa probinsya para suportahan ang nag-iisang party list na kayang ipaglaban ang karapatan nating mga maliliit na mga manggagawa. Maraming salamat, mga boss. Alam nyo, mga boss, walang hanggang pasasalamat ang binibigay namin sa inyo. Wala ang number 85 Kamanggagawa Party List kung wala kayo, mga boss. Wala si Eli San Fernando kung wala kayo, mga boss. Ang pinagkukunan lang natin ng lakas ng loob at ng inspirasyon ay tayo ring mga manggagawa. Tayo ang magpapanalo nito. At pagdating ng Mayo 12, mga boss, hari nawa, gawin natin ang lahat ng pwedeng gawin. Magkakaroon ng kauna-unahang congressman na ipinanalo ng Facebook, ng TikTok at ng social media. Tayo ang magpapanalo sa number 85 Kamanggagawa Party List. Kaya ipanalo natin, mga boss. Basa tayo ng ilang comments bago tayo magtapos, formal na magtapos sa ating meeting de Avance. Boboto ko Kamanggagawa Party List. Paki-comment natin. Iboboto ko Kamanggagawa Party List. Paki-comment natin yan. Rallying cry natin sa lahat ng mga kamanggagawa. Kung kayo ay naniniwala na dapat mabuwag na ang provincial rate. Kung kayo ay naniniwala na dapat itaas ang kalidad ng buhay ng mga manggagawa. Kung kayo ay naniniwala na dapat masugpo ang korupsyon at mga sanhi ng kahirapan ng buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa likod ng balota, ikatlong kolum, number 85, Kamanggagawa Party List. Ikampanya natin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga katrabaho, huwag tayong magpakakampante. Hindi tayo titigil hanggat hindi na itatawid ang number 85 Kamanggagawa Party List. Hindi tayo titigil sa pag-iingay, hindi tayo titigil sa paglaban, hindi tayo titigil sa pangangalampag. Hanggat hindi natin napapubuwag yang walang kwentang provincial rate, tuloy-tuloy ang ating laban. Kaya mga kasama, ang ating mga kamanggagawa, mga boss, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, pati na rin sa mga kamanggagawa natin abroad. Samahan po ninyo ako sa laban na ito. Ipanalo natin ang number 85 Kamanggagawa Party List. Iboboto ko ang number 85 Kamanggagawa. Iboboto ko ang number 85 Kamanggagawa Party List. I-comment natin at isigaw natin, 85! 85! 85! Ano ang party list natin? 85! 85! 85 Kamanggagawa Party List. Kamanggagawa ako. Kamanggagawa kami. Kamanggagawa ako. Kamanggagawa ako. Kamanggagawa ako. Kamanggagawa kami! Kamanggagawa ako. Kamanggagawa ako! Kamanggagawa kami! Kamanggagawa kami. Kamanggagawa kami. Kamanggagawa kami. Kamanggagawa ako. Kamanggagawa ako. Kamanggagawa kami! Kamanggagawa ako. Kamanggagawa kami. Kamanggagawa ako!
Kamanggagawa ako. 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 Kamanggagawa kami. Kamanggagawa kami. Kamanggagawa ako. Kahit nasan ka man, anuman ang iyong trabaho, mga boss, tayo ang kamanggagawa.